Marami ang nagsasabi na kung gusto mong magtagumpay, kung gusto mong umasenso sa buhay, kailangan masipag ka. Pero talaga bang aasenso ka o magtagumpay ka o yayaman ka kung masipag ka? Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na karanasan sa pagnenegosyo at hindi ako gaanong masipag. Medyo tamad ako kung gumalaw. Kwento ko lang sa inyo, no? Meron akong pinsan na talagang masipag. Kung sa pagbabasihan, no, ipusta mo yung pinsan mo dyan na sinasabi mong masipag, mas masipag tong pinsan ko. Ang hanap buhay niya, ito ay sa probinsya namin ha, ang hanap buhay niya magsasaka, pero meron din siyang babuyan, tapos meron din siyang trabaho sa bukid, at marami pang iba. Sa umaga, ang nabalitaan ko sa kanya, kasi malayo ako sa probinsya, minsan lang ko umuwi dun sa amin. Sa umaga is nangunguha siya ng pagkain para sa baboy, no? Yung mga yung pagkain ng baboy doon sa probinsya namin, yung mga halaman o yung mga gabi o basta yung mga pagkain sa baboy, mga kangkong. Tapos pag-uwi niya sa bahay, meron siyang niyog, yung kailangan ng kukuhanan mo ng wine, tuba sa Bisaya yon. Tapos meron pa siyang meron siyang hanap buhay na mais din. So nung umuwi ako doon, nakita ko siya gabi na mga, palagi ko mga alas 7 na yata. Nadaanan ko sa kalsada. So, "Oy, kumusta?" Sabi niya. "Oy, ayos lang naman." Pagod na pagod siya at talagang batak na batak yung katawan niya sa trabaho. Talagang kung masasabi mong masipag, porsigido, disiplinado, nandun na sa kanya masipag, halos hindi nga matutulog kasi meron pa siya daw niyog na pupuntahan kasi kukuhanan niya ng yung alak sa amin. Mga 10 pa daw yon. So malamang gigising siya ng alas 4, tapos matutulog siya mga alas 10 na daw ng gabi. Yan yung basic routine niya ng napakahabang panahon. Siguro mga 5 taon. Ngayon, na-topic ko to kasi kung totoo ba na masipag, magtatagumpay. Pero sa nangyari sa kanya, sa buhay niya, masasabi mo bang nagtagumpay siya, umasenso siya, umangat yung buhay niya? Malamang hindi, di ba? Nakita niyo naman kung gaano kahirap yung pinagagawa niya. Malamang hindi siya umasenso. Pero 5 years ago, siguro mga 5 taon na yung lumipas, palagay ko mga 2017 yata. 2017, mga 5 years. Hindi, mataga 8 years ago. 8 years ago, pumunta siya ng Maynila. Doon sa Maynila, meron siyang kapatid doon, 2. Tapos, may negosyo na hindi naman malaki. Yung sa negosyo sa tabing kalsada o sa mga kalsada. May negosyo sila na yung prito-prito, yung piniprito, calamares. Yan, calamares. Yan yung yung mga isaw, tapos piprituhin. Nasa may Quezon City sila ngayon Tapos, nandun lang siya siguro mga 1 taon ba o mga ilang buwan. At tinuruan siya ng kapatid niya na gumawa ng ganito, magluto din, benta rin ng ganito. Yung pinsan ko na yun, talagang ubod ng sipag. At wala rin pa kayon, hindi rin nahihiya yun. Kung sa talaga, mabangis yun, mabangis. Eto, nabalitaan ko, umabot lang ng 2 taon siya doon. Alam nyo bang dito sa probinsya na napakatagal niyang nagtatrabaho hanggang alas 4, mula alas 4 hanggang alas 10 ng gabi, nahihirapan siya pang kumita ng pera. Pero nung nandun siya sa Maynila, nagtitinda siya ng isaw, meron siyang sari-sari store doon, napaka bangis ng transformation niya. Isipin nyo, mula doon sa wala siyang pera, wala siyang saktong kita o ipon sa hanap buhay niya, nung nandun na siya sa Maynila, siguro umabot ng 2 taon mula nang nandun siya, halos every month umuwi na doon sa probinsya namin. Ganon siya ka bangis, ganon siya ka lupit gumastos ng pera. Kasi malamang sa malamang malaki yung kita niya.
masipag siya, pursigido siya. Ngayon, meron siyang sari-sari store, 24 hours yon, walang tulugan. Doon lang siya sa tindahan niya at sa umaga nagbebenta siya ng isaw, doon lang din sa kanto nila. Pero alam nyo naman sa Maynila, napakaraming tao. So sabi niya sa akin, yung tindahan niya daw is mahina na daw yung 20-30,000 doon isang araw. Tapos yung isaw niya daw, mahina lang din daw yung 20,000 noon isang araw na benta. Isipin mo yon. Ngayon, ito yung na-realize ko, ito yung napapansin ko. Kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kapursigido dyan, kung maling laban naman yung nilabanan mo, tama, magaling ka dyan, masipag ka dyan, malupit ka dyan, kahit hindi ka na matutulog, basta masipag ka, pursigido ka, pero maling laban yung inatake mo, maling trabaho yung ginawa mo, maling diskarte yan, hindi ka lumipat sa iba. 'Di ba? So, kahit anong sipag mo, kahit anong pursigido mo dyan, kahit anong todo, sagad mo dyan, kahit anong hataw mo dyan, kung mali yung laban na nandyan ka o yung nilabanan mo, hindi ka rin magtatagumpay. Ngayon, dito ko nasasabi na kung gusto mong magtagumpay, piliin mo yung landas o piliin mo yung daan o yung buhay na alam mong mananalo ka. Doon sa probinsya, malamang kahit hindi siya matutulog, yung kita niya is sakto lang. Sakto lang. Kakain, tapos kayod ulit bukas. Doon sa Maynila, nagnegosyo siya, nagbenta siya ng crispy-crispy dyan sa kanto. Nako, monthly nga umuwi. Magkano pamasahe ng Maynila? Siguro mga 3,000 to 5,000 papunta, tapos pabalik pa. Tapos, kung gumastos yun sa amin, talagang bossing na bossing yun. Ha? Bossing na bossing yun. Si Dudong pangalan niya. Pinsan ko yan. Talagang nagbago yung buhay niya doon sa Maynila at marami siyang nabili ngayon. May lupa, tapos kumuha rin siya ng mga bahay na pasangla, tapos paparentahan niya, titirahan niya pa. Magaling siya. So, ngayon, masasabi kong nananalo siya sa laban na yon, hindi dahil sa masipag siya. Lumaban siya, nagnegosyo kasi siya eh. Kahit hindi siya matutulog doon sa negosyong ginawa niya, di bali, wag naman, matulog din naman. Mananalo siya doon kasi kumikita, yon. Doon sa pagtatrabaho niya sa probinsya, kahit anong gawin niya doon, ganun lang talaga yung kita noon. Ganun lang talaga ang mararating niya doon kasi dahil sa masasabi nating maling laban. Maling laban yung sinubukan niya. At ang mapapayo ko dyan sa mga masisipag na tao, piliin niyo yung laban na mananalo kayo. Kasi kahit anong pagod yun yan, masasabi mong, hindi na nga ako natutulog kasi trabaho ko ng trabaho, pero kung mali naman yung nilabanan nyo, maling laban yan, hindi pa rin kayo mananalo. So, kung masipag ka, magnegosyo ka, porsigido ka, nasa tamang diskarte ka, nasa tamang laban ka. Pero balansehin mo rin na matulog ka rin. At dun sa pinsan ko, shout out, matulog ka rin at pumasyal ka. Kasi nabalitaan ko, mga 8 years na yata siya sa Maynila, isang beses lang siya namasyal. Kasi naka-focus siya, nakasagad, nakatuon yung attention niya doon sa pagkita sa negosyo. At yan lang, isa sa pinaniniwalaan ko sa buhay, kung gusto mong umasenso, gusto mong magtagumpay, gustuhin mo. At alam ko maraming problema dyan, alam ko maraming sakit sa ulo dyan. Pero kung gusto mo, wala ka nang pake. Gusto mo yan, gustuhin mo, trabahuin mo at solusyonan mo yung bawat problema. Kasi sa pagnenegosyo o sa buhay man, walang nananalo kung ikaw ay sumusuko. Kung sumuko ka, talo ka na. Paano ka pa mananalo? 'Di ba? Yan lang, magandang hapon sa inyo. Bye-bye!